Guys, ito ang ating day 1 ng ating road trip ng Cavite to Mindanao. At umabot naman tayo dito ng 300 plus kilometers bago tayo nag-stop over dito sa Naga para dito na kami matulog. Yan ang ating biyahe mula Dasmariñas hanggang Naga sa Bicol. Kinabukasan naman guys, mula Naga hanggang Matnog ang ating day 2. Pero dumaan muna kami sa Cagsawa Ruins para makita ang napakagandang Mayon Volcano. Exciting to guys kasi tatawid na tayo ng Visayas. At ngayon naman guys, welcome sa ating day 3 ng Cavite to Mindanao road trip. Pakita ko lang yung mga huling kaganapan kagabi doon sa may Matnog Port, patawid ng Alin Samar. So, eto yung sinakyan natin guys na Roro. Mas mahaba yung oras ng pag-aantay namin kesa dun sa oras ng biyahe. Kasi nasa 1.5 oras lang yata yung biyahe pagtawid mula Matnog hanggang Leyte. So, eto ang view natin ngayong umaga guys. Good morning, Alin Samar. So, nandito na tayo ngayon sa Visayas. Medyo late talaga kami nakatulog kagabi kasi dumating kami sa port ng Alin. Siguro mga ating gabi na. Tapos naghanap pa kami ng matutulugan. Buti na lang may nakuha pa kami. May mga bukas pa dito na pwedeng tulugan na transient house. Malapit lang din to sa pier, siguro mga 1 or 2 kilometro lang. Hindi ko na masyadong tanda kasi madilim nga at gabi na. So, ayan. Ganda naman ng view, guys. Hindi kami dyan sa port bumaba doon. Malayo-layo na siguro mga 2 kilometro mula dito sa tinulugan namin. Ako, hindi ko makain. Bulalong Kalabaw. First time ko guys makakakain ng bulalong kalabaw kasi 'di ba sa Tagaytay sanay tayong kumain ng bulalo pero baka. Dito naman sa kanila kalabaw. Hindi sila masyado sa baka. At ngayon lang din ako nakakain ng pansit na maanghang. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa luto nila. Basta maanghang siya guys, pati yung ibang customers nagrereklamo din kasi naanghangan sila lalo na mga bata. Pero yung bulalong kalabaw, panalo guys, ang sarap. Para lang din siyang bulalong baka pero masarap talaga siya. Umpisa na tayo ng ating road trip guys. So eto, napakaganda ng Samar. Coastal area kasi siya, so ang makikita natin sa paligid or sa isang side natin guys, puro ganyan lang. Puro dagat. Yan. Sobrang ganda. Sa ating day 3 guys, exciting din to kasi dadaan tayo ng San Juanico Bridge. So manggagaling tayo dito sa Samar, pagkatawid natin ng San Juanico Bridge, Leyte na. So, yun ang ating day 3. Doon na tayo sa Leyte, mag-overnight uli. Napakaganda ng view. Pero konti lang ang mga videos namin dito kasi inabutan kami ng ulan. At medyo, or hindi siguro medyo, talagang maraming malubak na kalsada dito. Hindi siya rough road pero simentado siya. Pero ano nga lang, medyo pangit talaga ang kalsada ng Samar. Hanggang makarating kami ng San Juanico Bridge. Pasensya na po sa mga taga-Samar. Nung inabutan kami ng ulan, nag-stop over kami dito sa lugar na to. Ito pala guys ang statue ng Divine Mercy at ni Blessed Virgin Mary. Ito ang tallest statue dito sa buong Visayas at pangatlo naman sa buong Pilipinas. Kung papunta tayo guys dun sa San Juanico Bridge, kitang-kita to kahit sa malayo pa lang kasi nasa left side natin siya. At etong lugar na to, malapit-lapit na rin to dun sa starting point ng San Juanico Bridge, patawid ng Loban, Leyte. Along the highway lang siya at makikita natin na medyo dinedevelop pa talaga yung lugar. Sana next time pag nakabalik kami rito, madaanan namin to at makapasok kami dun sa loob. Ito ang kagandahan ng road trip guys kasi marami tayong madadaan ng magagandang spots, tourist spots. So, eto guys, ilang kilometers lang mula doon sa statue ng Divine Mercy, makikita na natin ang starting point ng San Juanico Bridge. Welcome guys dito sa San Juanico Bridge. Ito yung longest bridge na nagko-connect ng isang probinsya sa kabilang probinsya. So, nagko-connect ito ng Samar at Leyte. Sinimulan itong i-construct sa dating administrasyong Ferdinand Marcos noong 1969 at natapos ito ng 1973. Ito guys ay may habang 2.16 kilometers.
So, magmula dito sa Leyte hanggang pagtawid niya ng Tacloban, ganun siya kahaba guys. Pero napakaganda niya. Sinasabi ang tulay na to ay personal gift ni dating Presidenteng Ferdinand Marcos para sa kanyang asawa ni si Imelda Marcos na isa ring taga Leyte. Na-inaugurate ang tulay na to noong mismong birthday ni dating First Lady Imelda Marcos, July 2, 1973. Dati ay hindi masyadong nakita ang kahalagahan ng tulay na to para sa ating ekonomiya. Pero ngayon guys, napakalaki na ng epekto nito sa ating ekonomiya at naging iconic tourist spot na rin itong tulay na ito para sa ating lahat. At eto na guys, ang dulo ng San Juanico Bridge. Welcome to Tacloban, Leyte. Kung maalala natin guys, ang Tacloban ang isa sa mga pinakanasirang probinsya dahil sa bagyong Yolanda. Pero ngayon nakabangon na sila. So guys, mula doon sa Alin Samar, pagtawid natin dito ng Tacloban, nakakuha tayo ng 239.9 kilometers or 240 kilometers lahat. Dito na rin tayo sa Tacloban maghahanap ng matutulugan para ngayong gabi. At kinabukasan, mag-uumpisa na naman ang ating road trip sa pagbisita sa isa sa mga tourist spots dito sa Leyte, ang MacArthur Boulevard. Alas 6 na ng gabi nung dumaan kami dito sa San Juanico Bridge. Kaya kung nakikita nyo guys, meron ng mga pailaw sa mismong tulay. At dahil gabi na nga, maghahanap pa kami dito ng matutulugan sa Tacloban City mismo. Chance na rin namin to guys para makita yung buong Tacloban kung kumusta na nga sila after ng Yolanda na bagyo.
Dati, sa mga balita ko lang nakikita itong Tacloban. Pero ngayon mismo guys, andito na ako. Kitang-kita ng mismong mata ko kung ano itsura ng Tacloban. So ayan na nga ang kagandahan ng road trip na to. Kasi marami kang makikita, marami kang madidiscover dito sa Pilipinas. Abangan nyo guys ang ating day 4 kasi tatawid na naman tayo ng Mindanao mula dito sa Visayas. Kaya for more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!